Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas! Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Corporal Mary Meche Moraera. At ako naman si Seamanper Shirley Ann Samson ng Philippine Navy. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, 4 na drug suspect ang timbog sa naging buy-bust operation ng mga otoridad sa Quezon, Isabela. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska sa mahigit 12 milyong pisong halaga ng marijuana leaves. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Justin Mamolo. Arestado ang 4 na drug suspect matapos mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Quezon, Isabela, pasado alas 10 ng umaga nitong November 28, 2023. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Special Operations Unit 2 PDEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joseph M. Gonzales, SOU Commander, kasama ang IFLD PDEG, Special Operations Unit 15, Provincial Intelligence Unit Isabela, Provincial Drug Enforcement Unit Isabela, Regional Intelligence Division 2, Regional Intelligence Unit 2, Regional Mobile Force Battalion 2, and 201st Maneuver Company, Regional Mobile Unit 2, Provincial Intelligence Unit Kalinga, at ang 1503rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang humigit kumulang 100 kilo ng marijuana leaves na tinatayang nagkakahalaga ng 12 million pesos, buy-bust money, baril, bala, Honda XR150, motorcycle at isang tricycle. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PDEG, ang mga naarestong suspect na sina alias Eric, 25 years old, residente ng Tabuk City, Kalinga; si alias Roy, 32 years old, residente ng Tinglayan, Kalinga; si alias Jess, 18 years old, residente ng Agbanawag, Kalinga; at si alias Ao, 28 years old, na residente naman ng Tinglayan, Kalinga. Ang mga nasabing drug suspect ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naintindihan at ito ay pansamantala nakakulong sa detention facility ng PDEG SOU2 habang hinahanda ang mga kasong maaring ipataw laban sa kanila. Samantalang dinala naman sa PNP Crime Laboratory sa Rojas, Isabela ang mga nakumpiskang iligal na droga para isailalim sa forensic laboratory examination. Ang nasabing operasyon ay nakuhanan at nai-record sa pamamagitan ng body-worn camera at alternative recording device. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen.
para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Marami sa mga pasaway na motorista ang nahuli sa ikinasang one-time big-time operation ng PNP Highway Patrol Group o HPG Rizal sa kahabaan ng Marilac Highway. Alamin yan sa ulat ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Isang one-time big-time operation ang ikinasa ng Highway Patrol Group Rizal sa kahabaan ng Marilake Highway, Tanay Rizal na pinangunahan ng kanilang provincial officer na si Police Major Dante R. Aquino kasama ang Rizal Provincial Police Office, Land Transportation Office Tanay Rizal at Binangonan Force Multiplier upang humuli ng mga pasaway na driver at motorista nitong nakaraang araw. Ang nasabing operasyon ay bunga ng mas pinaigting na operasyon ng Highway Patrol Group sa pagpapatupad ng balik disiplina sa kalsada, anti-carnapping operation at iba pang mga batas trapiko. Ayon kay Police Major Dante R. Aquino, Provincial Officer ng HPG Rizal, may iilang sumusunod sa batas trapiko. Ngunit may mga pasaway talagang driver at motoristang nasita at natikitan dahil sa iba't ibang traffic violation. Naging matagumpay naman ang operasyon na nagresulta sa pagkaka-impound ng 4 na motorsiklo. Umabot naman sa bilang ng 25 violation tickets ang naibigay sa mga pasaway na motorista na lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Kasama na rito ang hindi pagdadala ng ORCR, unregistered motor vehicle and motorcycle at iba pa. Good morning. Ito ay pinagsanib na puwersa ng Rizal Police Provincial Office kasama ang Highway Patrol. Kasama rin natin ng Land Transportation Office personnel at mga local traffic enforcers ng Baras, Tanay, and other municipalities dito sa Rizal. Kasama rin po natin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng Tanay at Baras. So itong operation natin is a road safety campaign at para lahat ng mga motorista ay magkaroon tayo ng advocacy, kasama sila, kasama rin yung mga vloggers and other sectors na dumadaan dito sa streets ng Marilake at i-kumpanya natin yung ating advocacy on road safety. So yun ang mga natin dito, yung in-implement natin dito. Ang mga ganitong operasyon ay patuloy na ipapatupad ng Highway Patrol Group sa pagpapanatili ng kaligtasan at pagbibigay disiplina sa ating mga kababayan. Ito hindi para magbigay ng pasakit sa ating mga kababayan kundi pagpapakita na ang bawat maling gawa ay may kaakibat na kaparusahan. Ito rin ay makakatulong sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng mga lansangan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi titigil ang HPG sa pagsugpo kontra kriminalidad sa ating mga kakalsadahan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, sa Bangsamoro, shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 3 milyong piso ang nakumpiska ng mga tauhan ng Panamaw Municipal Police Station, kung saan nadakip din ang target na suspect sa Sulu. Magbabalita si Patrolman John Mabora. Kumpiskado ang 3.4 milyon halaga ng shabu habang arestado ang suspect sa isinagawang bypass operation sa barangay Seit Lake, Poblasyon, Panamaw, Sulu, nito lamang Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Rex na residente ng Patikul, Sulu. Naresto ang suspect dahil sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng PIDEA Sulubar, Panamaw Municipal Police Station, 71st Special Action Company SAF, 7 Special Action Battalion SAF, Sulu Police Provincial Office, National Intelligence Coordinating Agency BAR, Regional Intelligence Unit 9, 21st Infantry Battalion Philippine Army, 1st and 2nd Sulu Provincial Mobile Force Company. Nakumpiska ay isang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may bigat na 500 gramo na may tinatayang nagkakalaga ng 3.4 milyon, isang unit ng analog cellphone at bypass money na ginamit. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay pansamantalang nasa pangangalaga ng PIDEA Sulu para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula po dito sa Bangsamoro Autonomous Region, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Patrolman Maborang. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Maborang. Sa Hilagang Mindanao, timbog ang nakatalang top 4 regional most wanted person
na may kasong 3 counts of statutory rape sa Claveria, Misamis Oriental. Narito ang report ni Patrolman Edwin Baris. Himas rehas ngayon ng isang lalaki na tinaguri ang top 4 regional most wanted person na may kasong 3 counts of statutory rape sa joint operation ng Police Station 6 Cagayan de Oro City Police Office, City Intelligence Unit at Claveria Municipal Police Station sa Purok 5C, Simbulan, Barangay Mati, Claveria, Misamis Oriental nitong hapon ay 27 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director ng Police Regional Office din ng naarestong suspect na si alias Richie Diaz, 47 anyos, may asawa at residente ng Upper Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Naaresto din ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 3 counts of statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ang pagkakadakip ng suspect ay resulta ng patuloy na pagsisikap ng prote na hulihin ng mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Hilagang Mindanao. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nasa 35 master case ng mga smuggled cigarettes ang matagumpay na na-recover ng mga operatiba ng Palawan PNP sa bayan ng Sofronio, Española, Palawan. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman George Michael Barjago. Nasa 35 na master case ng mga smuggled cigarettes ang na-recover sa bayan ng Sofronio, Española, Palawan. Aabot sa mahigit kalahating milyon na halaga ng smuggled cigarettes ang na-recover ng mga otoridad sa Sitio Sumpaka, Barangay Pulot Shore, Sofronio, Española, nito lamang Nobyembre 29 taong kasalukuyan. Sa pinagsanib na pwersa ng Bantay Palawan Task Force, Philippine Tobacco Institute, Coast Guard Intelligence Group Palawan, Provincial Intelligence Unit Palawan at ng Española Municipal Police Station, nasamsam ang nasa 35 na master cases ng smuggled cigarettes na may halagang aabot sa 525,000 pesos. Samantala ang naturang mga sigarilyo ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako niyong PNN Correspondent, Patrolman Barjago. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bardiago. Kasong estapa ang kinaharap ngayon ng isang lalaki matapos ireklamo ng biktima nito. Magbabalita si Patrolwoman Marimar Magongoy. Isang lalaki arestado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa under Article 315 Paragraph 1B of the Revised Penal Code na may criminal case numbers 10399 mula sa Regional Trial Court 107 Caloocan City na may bail recommended na 18,000 piso. Naaresto si alias Arwin, 43 na taong gulang, isang freelance agent at residente ng Caloocan City. Nahuli ang akusado sa ginanap na manhunt operation na ginawa ng tauhan ng Warrant and Subpoena Section ng Caloocan City Police Station. Kaagapay ang 4th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Sa pag-aresto sa akusado, ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan sa lengguwahe na kanyang nauunawaan at ito ay dinala din sa CCMC Hospital para sa medical examination. Pagkaraan nito ay nilipat ito sa IDMS WSS para sa temporary detention nito para sa paghihintay ng kanyang commitment order. Mula dito sa tanggapan ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marimar Magongoy, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Huli ng mga otoridad ang mag-live-in partner na may kasong unjust vexation. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Marimar Magongoy. Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang mag-live-in partner na sina alias Ricardo, 49 na taong gulang, sari-sari store owner at si alias Maureen, 36 na taong gulang at parehong residente ng Marikina Heights, Marikina City. Kinakaharap nila ngayong pareho ang kasong unjust vexation na may criminal case number 22-73207 mula sa Municipal Trial Court Branch 94 Marikina City na may bail recommended na 3,000 bawat isa sa kanila.
Hinuli ang akusado ng tauhan ng warrant and subpoena ng Station Investigation and Detection Management Section ng Marikina City. Kaagapay ang 2nd Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Inihayag sa nasabing akusado ang kanilang mga karapatan sa lingwahe na kanilang naunawaan. Pagkaraan ay dinala ito sa ARMMC Hospital para sa naturang medical examination. Ang mga akusado ay pansamantalang nakadetain sa custodial facility ng Marikina City Police Station ng Marikina City. Mula dito sa tanggapan ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marimar Magongoy, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang feeding program naman ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group para sa halos 200 kabataan sa Benguet, Abra. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Ivy Taganas. Serbisyong may puso at malasakit na mula sa serbisyong nagkakaisa ang pinamalas ng Highway Patrol Group Abra sa isang feeding program sa Bangbangar Elementary School na ginanap sa Benguet, Abra nitong nakaraang araw. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng HPG Abra sa pamumuno ng kanilang provincial officer na si Police Major Maria Alicia B. Valera sa pakipag-ugnayan sa punong guro ng nasabing paaralan na si Miss Melba Lingayo. Umabot sa 235 mag-aaral ang nabahagian ng pagkain ng Highway Patrol Group na tulay na nagdulot ng kasiyahan sa mga mag-aaral. Kaya't lubos na lang ang pasasalamat ng pamunuan ng Bangbangar Elementary School sa Highway Patrol Abra na naghatid nitong kasiyahan sa mga mag-aaral sa nasabing paaralan. Ang mga ganitong aktibidad ay malaking tulong sa kapulisan na mapakita ang kanilang malaking puso sa pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng pag-abot sa komunidad, lalo't papalapit pa ang araw ng Kapaskuhan. Kaya't ito'y magandang oportunidad na ipalaganap ang pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. Kami, ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong may puso at malasakit mula sa serbisyong nagkakaisa. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang po sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Taganas. Wala namang mapagsidlan ng tuwa ang naging benepisyaryo matapos igawad sa kanya ang pabahay project ng Local Government Unit at PNP Tugigaraw sa Katagman, Nuevo Tugigaraw City. Sinaksihan niya ni Patrolman Eduardo Balawag. Walang mapagsidlan ng saya ang nadarama ng ating kababayan nang igawad na sa kanya ang pangarap niyang tahanan para sa kanyang pamilya ng Bayanihan Project sa Barangay Katagaman, Nuevo Tugigaraw City kahapon lamang ika-29 ng Nobyembre. Ang nasabing proyekto ay inisyatiba ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Tugigaraw City na pinangunahan ni Honorable Myla Rosario Tingke, Mayor kasama ang kapulisan ng Tugigaraw Component City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Ana Marie Anog, Chief ng City Community Affairs Development Section. Ang pinili po yung mga taong may pamilya na hindi mahilig uminom, hindi mahilig magsugal, hindi mahilig magloko, kung hindi talaga lang minsan hindi na swerte, pero masipag at lumalaban pa rin sa buhay at gustong maiangat ang pamilya sa kahirapan. Yato niya rin mga pinili niya ng mga tolay ira. Ito po ay para sa pamilya niyo na huwag niyong sasayangin ang opportunity na binigay sa inyo. Masayang tinanggap ng ating kababayan na si Ginoong Sixto B. Paglalayon na isa sa mga maswerteng benepisyaryo ng Bayanihan Project. Samantala, pinasalamatan naman ito ang mga stakeholders, kapulisan at LGU na tumulong at posibleng maipatayo ang handog na disenteng tahanan. Ang aktibidad ay nagpapakita ng serbisyong nagkakaisa upang matulungan at makapamahagi ng disenteng tahanan para sa kapuspalad nating mga kababayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. At upang mapanatili ang magandang kalusugan para sa patuloy na paghatid ng serbisyong may kalidad, 165 na miyembro ng PNP Aviation Security Group at kanilang mga dependents ang libreng nabakunahan laban sa pneumonia at flu. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Christian Austria.
Ang magandang kalusugan ay nagbibigay ng lakas ng katawan at isipan, isang fundamental na aspeto para sa mga miyembro ng kapulisan upang masigurong maibigay nila ng mahusay ang kanilang mga tungkulin. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maging mas matibay, mas alerto at mas handa sa pakikipag-ugnayan sa publiko. At sa layuning mapanatili ang kalusugan ng kanilang hanay at patuloy na makapaghatid ng dekalidad na serbisyo, nagsagawa ang mga miyembro ng Aviation Security Group Field Medical and Dental Unit sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Elmer P. Pahak ng isang pneumococcal at flu vaccination para sa mga miyembro ng Aviation Security Unit 3 at kanilang mga dependent. Ito ay isinagawa noong Miyerkules, ika-29 ng Nobyembre sa punong himpilan ng Abseo 3 at sa Subic Airport Police Station. Nasa tinatayang 165 na miyembro ng Abseo 3 at kanilang mga kaanak ang naturukan ng nasabing mga vaccine na naglalayong bigyan sila ng proteksyon laban sa pneumonia at flu. Sa pamamagitan ng proaktibong hakbang na ito, hindi lamang iniingatan ng Aviation Security Group ang kalusugan ng kanilang hanay, kundi nagpapakita rin ng pangangalaga sa kapakanan ng kanilang mga miyembro at kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Isang marijuana plantation ang nadiskubre ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa Kalinga Province. Sa naturang operasyon, mahigit sa 5 milyong pisong halaga ng marijuana plants ang matagumpay na sinira at sinunog. Kasama natin sa balitang yan si Patrolwoman Antoinette Miranda. Sinira at sinunog ang 26,500 na piraso ng fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 5,300,000 pesos sa Tinglayan, Kalinga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon nitong November 28, 2023. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit Cordillera PDEG sa pamumuno ni Police Colonel Joel S. Estaris, SOE Commander, kasama ang Regional Mobile Force Battalion 15 at ang Tinglayan Municipal Police Station. Ang nasabing marijuana eradication ay isinagawa sa bulubunduking sakop ng Barangay Butbut proper ng nabanggit na lugar na may total land area na 2,650 square meters. Walang cultivator na nahuli sa nasabing operasyon, ngunit patuloy ang mga isinagawang operasyon ng PDEG sa pamumuno ng aming direktor na si Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr. na matukoy ang mga lugar na posible pang pagtatamnan ng mga ipinagbabawal na halaman. Ang mga ganitong operasyon ay nagpapatunay na masigasig ang PDEG sa mandato nito na puksain ang iligal na droga sa ating bansa. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na sa inyong screen para sa serbisyong magkakaisa, sagot sa pagtugpo ng iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Antoinette Miranda, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Miranda. Kusa namang sumuko sa batas, particular na sa Tagutin, PNP ang wanted person na may 2 kasong rape sa Tagudin, Ilocos Sur. Kasama natin sa balitan yan, si Police Staff Sergeant Marvin J. Romero. Kanya ka dito may mo ibaga dito yung police station, sir. Nagamitin awang nila. Kusang sumuko ang isang lalaki sa Tagudin Municipal Police Station matapos matanggap ang kanyang hatol sa korte. Nito lamang ika-29 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa otoridad, bandang alas 5:30 ng hapon nang lumitaw ang suspect sa nasabing istasyon para isuko ang sarili sa 2 kasong rape under Article 266-A of the Revised Penal Code as amended na walang nirekomendang piyansa at rape under Article 266-A Paragraph 2 of the Revised Penal Code as amended na may 200,000 piso nirekomendang piyansa. Samantala, hinihikayat ng Tagudin PNP na maayos na sumuko sa otoridad ang may magkakasala sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod
ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Romero. Kasong frustrated murder naman ang kasong kinakaharap ngayon ng lalaking most wanted person na timbog ng Northern Police District Special Operation Unit. Narito ang pagtutok ni Staff Sergeant Jasmine Lucero. Timbog ang isang lalaking most wanted person para sa kasong frustrated murder na pinangalanan si alias Dave, 41 years old at residente ng Barangay San Agustin, Malabon City. Siya ay inaresto ng District Special Operation Unit ng Northern Police District sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Lorenza R. Borjus, Presiding Judge RTC Branch 126 Caloocan City na may petsang Mayo 6, 2011 para sa krimen ng frustrated murder. Patuloy naman ang kapulisan ng NPD sa pagsasagawa ng mga operasyon para matunton ang mga individual na nagtatago sa batas upang maibigay ang hustisya sa kanilang mga nabiktima. Mula dito sa Metro Manila, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jasmine Lucero. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lucero. Halos 7 milyong pisong halaga ng shabu ang kumpiskado sa suspect sa ikinasang drug bust operation ng PNP sa Mabaling, Cebu City. Magbabalita si Patrolman Emerson Lapitan. Tinatayang aabot sa halos 7 milyong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska mula sa lalaking suspect sa drug bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng Cebu City Police Office sa Sitio Punto 2, Barangay Mambaling, Cebu City. Dakong alas 5:20 ng umaga nito lamang Huwebes nang maikasang operasyon laban sa target na kinilalang si Hazel, 28 taong gulang na residente ng naturang barangay. Nasamsam sa pag-iingat ng suspect ang hinihinalang shabu na tumitimbang ng nasa higit 1 kilo na may standard drug price na 6,854,000 peso. Na-recover din sa suspect ang bag na ginamit bilang lagay ng droga at ang buy-bust money. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na naharap sa patong-patong na reklamo kaugnay sa iligal na droga. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolman Emerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Lagarde. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At yan nga po, bago tayo magtapos ay nais ko pong batiin ang lahat ng manunood ng PNN, and ngayon nga po ay nandito ang ating kasamahan mula sa Philippine Navy. May gusto ko po pong batiin, ma'am? Pinapasalamatan ko pala ang aming group commander na si Captain Gregory Gerald B. Fabic, Philippine Navy General Staff Corps, at ang aming deputy commander na si Captain Venus Qualdaqueber, Philippine Navy General Staff Corps, at ang aming Chief of Staff, si Commander Eligio Hernan, Philippine Navy. Ayan, balita ko bukas na po ang graduation nyo. Yes, Ayan, congrats sa inyo. Thank you, ma'am. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorde Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Seaman First Shirley Ann L. Samson, Philippine Navy. At Corporal Mary Meche Moraera, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.